Alam niyo mga tol, eto nakakatawa sa China, 'di ba? Binabalaan nila ang Pilipinas, no, sa na wag daw tayong makikialam sa mga tensyon sa Taiwan at saka sa China dahil problema daw nila 'yon at sila daw dapat ang lumutas nun at wala daw tayo dapat pakialam. Kahit na ang ating layunin lang naman mga kapatid, if ever na magkakaroon ng Taiwan invasion, is mailikas natin at masigurado nating ligtas ang ating mga kababayan na nagtatrabaho doon. Pero tignan nyo no? Yung China mga kapatid, hindi pa man tayo bumibili, no? Nag-announce pa lang mga tol na aprobado na yung pagbili natin ng F-16 jet sa Amerika, umaalma na sila mga tol. Umaalma na. Pinapakilaman nila ang Pilipinas mga kapatid. Pero ayan, bago natin talakayin yun eto, may namataang Chinese research vessel na hindi lang basta dumaan mga tol sa exclusive economic zone natin. Kumbaga, dumaan mismo sa archipelagic waters ng Pilipinas mga tol, no? Panoorin natin to mula rito sa PTV Philippines. Inaasahang makakalabas na ng Pilipinas ang Chinese research vessel na dumaan sa archipelagic waters ng bansa na binantayan ng Philippine Coast Guard. Ngayon, ang sinasabi nila ay innocent passage, no? Yun ang sinasabi nila mga tol, Samantala, masyado kasi talaga tayong mabait, di ba? Siguro kung sa kanila yan mga tol, baka inaresto na tayo o kaya pag pinagbabangga na tayo o kaya winaterkano na tayo. Ganun ang gagawin sa atin yung China kung sakasakaling tayo dadaan sa kanila. may buwelta ang pamahalaan sa pagkontra na naman ng China sa posibilidad ng F-16 fighter jet acquisition ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Chinese vessel Songhang, we will escort you until you exit Siboto Passage. Over. You can go to the interior, the southeast interior ocean. There's a Catch fish. Mangingisda pala to eh. Ito ang tugon ng Chinese research vessel Songhang sa Research vessel mga tol eh. May mga radar sila sa ibabaw eh no. Tapos to catch fish. Nakananto sino pinaglololoko nyo? radio challenge mula sa barko ng Philippine Coast Guard BRP Malapascua. Huling namataan ng research vessel 35 nautical miles mula sa Mapun Island, Tawi-Tawi nitong Webes ng tanghali na patungo sa Indian Ocean para mangisda base sa sagot sa radyo. Dumaan ng archipelagic sea lanes sa Pilipinas ang Songhang sa ilalim ng Right of Innocent Passage na may 25 Chinese nationals na tauhan. Sabi ng PCG, patuloy lang ang naging paglalayag ng barko mula nang mamonitor ito at walang kahina-hinalang aktibidad. As what we did yesterday. Walang kahina-hinalang aktibidad pero hindi kasi natin alam mga tol kung ano yung mga aparato na nasa loob niyan. Diba? O kaya baka kung ano yung nakakabit doon sa ilalim ng barko nila tapos tinitignan na pala kung gaano kalalim yung dagat, di ba? Yung mga ganun mga bagay mga kapatid, di natin alam ito'y haka-haka lang. We have been closely monitoring and informing them na hindi sila authorized na mag-conduct ng marine scientific research. And based on our monitoring, wala naman tayong namataan na nagbaba sila ng gamit whatsoever. May babala naman ng China sa pahayag ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa posibilidad ng Taiwan invasion. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, ang usapin sa Taiwan ay isang internal affair na walang... Hindi naman siguro Jai kung itong nasa picture eh. Anyway, huwag na natin pakialaman yun. Ito yung pahayag ng China. Chinese Foreign Ministry, ang usapin sa Taiwan ay isang internal affair na walang dapat mangialam. O yan tignan mo Ito, tignan nyo mga tol. Balikan natin. We urge certain people in the Philippines to refrain from making provocations and playing with fire. On the Taiwan question, those who play with fire will perish by it. Saka sinabi nila, ito daw ay isang internal affair at wala daw dapat na sino mang mangela mga tol. Pero sa kabila nun, pakilamero tong mga tol, sa internal natin mga tol, decision o kaya yung mga ginagawa natin dito sa loob ng ating bansa tulad na lamang ng ating mga military drills, tulad na lamang ng pagpa-modernize natin sa ating sandatahang lakas, pinapakialaman nitong mga to. Nilinaw ng AFP na hindi deklarasyon ng heightened alert ang pahayag ni General Browner, kundi paghahanda lamang sa lahat ng maaring mangyari at nakatuon ito
sa non-combatant evacuation operations, partikular sa 250,000 OFW sa Taiwan sakaling maipit sila sa gulo. Sa mga matatalinong Pilipino, mga tol, sa mga nag-iisip talagang mga Pinoy, doon sa pahayag ni General Bronner, naintindihan na agad yun. Wala nang dapat explanation pa si General Bronner tungkol dyan. Malinaw naman kasi, di ba? Alam naman nating lahat na meron tayong mga kababayan doon na kailangan nating i-rescue if ever mangyari man tong kaguluhan na to. Na wag naman sana ha, yan ang lagi nating ipinapanalangin, wag naman po sana. Pero if ever man, sabing gano'n ni General Bronner, inevitably, di ba, magiging involved tayo. Bakit? Kasi nga meron tayong mga kababayan doon. Pero para sa ilang mga kababayan natin, mga tol, di ba? Ito daw ay pangingialam ng ating AFP. Dapat daw hindi nakikisaw-saw ang AFP. May tumawag pang ang inutil sa ating yung sandatahang lakas Kung sino man yun, napakasarap mong... Anyway, mga tol, tuloy natin to. Muli rin itong iginiit ng palasyo. Hindi dapat na magtaka ang Pilipino because matagal na namin ginagawa yan. Preparedness for evacuation. Wala naman tayo. We are not going to war unless they involve us. Of course. May Unless they involve sabing ganun. bago ring pag-alma ang China sa pag-aproba ng US. Yan, ito pa. Ito inaalmahan nila mga tol, di ba? Ayaw nilang nangingialam tayo sa kanila kahit di naman natin ginagawa Wala naman tayong problema, wala naman din talaga tayong pakialam kung gusto nilang sakupin yung Taiwan di ba? Kasi ang problema lang naman natin mga tol, yung ating mga kababayan, lang lagi nating sinasabi sa kanila at paulit-ulit ko rin sinasabi para dun sa ating mga kababayan na hanggang ngayon hindi pa rin nakakaintindi. May nag-comment pa nga sabi, bugok kang vlogger ka, pinagtatanggol mo lang si General Bronner. Natawa na lang ako Of course. May panibago ring pag-alma ang China sa pag-aproba ng US sa posibleng pagbenta ng 20 F-16 fighter jet sa Pilipinas. Bagay na hindi na ikinagulat ng isang eksperto. Ang mentality ng mga Chinese ay akala nila ginagamit tayo ng mga Amerikano. Pero ang lagi natin sinasabi na may sarili tayong national interest at sovereign tayong bansa, independent tayo. Sana Kaso hindi naiintindihan ng China to 'Di ba? Na meron tayong sariling interest, meron tayong national interest, independent tayo. Kasi nga mga tol, sa naratibo nila, lahat ng ginagawa natin sa West Philippines pa lang yun daw ay scripted. Ibig sabihin mga tol, wala talaga tayong sarili. Scripted lang, inuutusan lang tayo kung ano mga gagawin natin, tauhan lang tayo. Ganun ang tingin nila sa atin mga tol. Imagine mo yun Ibig sabihin mga tol, wala talaga tayong interest sa West Philippine Sea. Wala tayong pakialam dyan. Ginagawa lang natin yun dahil sa utos ng Amerika. Yun ang gustong palabasin nitong China. Yun ang sinabi ni Wang Yi. Yun daw ay scripted lang. Lahat daw ng pagkilos natin for every actions na ginagawa ng Pilipinas is scripted daw. Isinulat ng Western media at pinapanood ng Western media para palabasing salbahi sila. Pero ito sinasabi nila mga kapatid, di ba? Ito pero ang lagi nating sinasabi na may sarili tayong national interest, di ba? Meron tayong sariling bansa mga kapatid na kailangan natin proteksyonan. Meron tayong mga mamamayan na kailangan nating tulungan, kailangan nating paunlarin kung kinakailangan mga kapatid, di ba? Ang problema, ina-underestimate nga tayo. Ayan, tulad nito, sinasabi niya, ina-underestimate ng China. na hindi tayo i-underestimate din ng China. Buwelta naman ng gobyerno sa pagkontra ng China. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. F-16 is the most advanced fourth-generation fighter in the world. And if this sale pushes through, it will be a significant upgrade to our current arsenal. Diba? Kasi imagine nyo mga tol, anong bansa sa mundo ang hindi nag-upgrade ng kanilang military? Siguro meron. Oo, yung mga talagang walang sundalo, mapayapang bansa, walang kahit na anong gulo mga tol. Siguro meron, kung meron man, di ba? Pero dito sa ating rehiyon, di ba? Andyan ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, lahat yan mga tol meron kanya-kanyang sundalo yan. Meron niyang pag-upgrade. Baka nga tayo na lang ang wala pang submarine di ba?
Oh, sila nga may aircraft carrier eh. Yung aircraft carrier na yun mga tol, kaya tinawag na carrier dahil nagdadala siya ng mga aircraft. 'Di ba sa gitna ng dagat kasi syempre hindi naman pwedeng mamalaging nakalipad yung mga aircraft nila eh. Kaya carrier meron sila. Nun tayo wala. Meron silang nuclear arsenal, tayo wala. 'Di ba? At patuloy silang nagdi-develop ng kanilang ganong klasing armas. Pinapakialaman ba natin sila, 'di ba? Ngayon, mga tol, nagmo-modernize tayo ng ating sandatahang lakas, pinapakialaman tayo. 'Di ba? Gusto nating bumili ng mga panibagong jet, pinapakialaman tayo. Gusto nating bumili ng Typhoon missile, pinapakialaman tayo. Tapos nagsalita general natin, magiging involved tayo dahil may mga kababayan tayo doon. Wag daw tayong mangialam. Nang talaga. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.